In this video, magka-transfer tayo ng pera from Maya to Uno Digital Bank. And itetest natin kung kamusta ba yung magiging experience, magkakaroon ba ng issue, and madali lang bang siyang gawin. And by the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung phone ko and i-open ko na yung sa Uno Digital Bank account ko. Kakailanganin ko to para sa account number dahil dito ako magka-transfer ng pera. So from here, i-tap ko lang tong icon para ma-copy. And yan, copied to clipboard na. Now, i-open ko naman yung sa Maya na mobile app and mag-login lang ako dito. Ang goal ko ngayon is mag-transfer ng pera for free. Instead na sa wallet, ako mag-transfer to Uno Bank, ang gagawin ko is pupunta ako ng savings. Kasi dito may option ng PesoNet transfer na libre yung paglipat ng pera. Pero, kung gusto nyo mag-transfer via InstaPay, okay lang din. Real-time naman siya. And ipapakita ko later on yung difference niya. From here, makikita nyo agad yung balance nyo. Pwede nyo itong i-hide by tapping this icon. And now, tap ko na itong transfer. And sa pinakababa, merong other bank accounts. Hanapin ko rito yung sa Uno. Ito siya, Uno Digital Bank. Tap natin yan. Kailangan kong kumpletuhin lahat ng information dito, yung account name, account number, transfer amount, and yung note. Yung note, optional lang, so hindi ko na ito lalagyan ng info. Dito sa account number, i-paste ko na yung info or yung account number na kinopy ko kanina. And then, lagyan ko na lang ng account name and transfer amount. So, nakompleto ko na dito sa pinakababa. Merong transfer instantly, ibig sabihin, mailipat ko yung pera ko agad-agad sa Uno Digital Bank. May charge siya na 15 pesos. Ang maximum na pwedeng i-transfer per transaction is 50,000 pesos. Meron din siyang limit na per month, yung accumulated na up to 500,000 per month. Sa PesoNet naman, mas malaki yung pwede mong i-transfer. Per transaction, pwede umabot ng up to 300,000 pesos. And yung accumulated per day, ina-allow nila yung 1 million and no monthly limits naman sa PesoNet. So, mas malaki yung pwede mong i-transfer. And ang maganda pa dyan is libre kapag naglipat ka ng pera from your Maya Savings or Maya Bank papuntang Uno Bank. Unlike InstaPay, hindi siya instant. Instead, magko-follow to ng mga cut-off times. And yung cut-off times na yun is ito siya. Kapag 12 a.m. to 10 a.m. ka nag-transfer ng banking day, pwede siyang makredit ng around 10 a.m. same banking day. Kapag naman 10 a.m. to 4 p.m., kailangan mo hintayin yung 4 p.m. same day. Sa experience ko, hindi siya eksaktong 10 or 4, possible mga 10:30 or beyond pa, bago mag-reflect talaga yung pera dun sa pinaglipatan. Now, kung sakaling lagpas na sa normal business hours like 4:01 p.m. until 12 midnight, hihintayin mo na yung next banking day. And obviously, kapag weekends or holidays, hihintayin mo pa kung kailan yung parating na next banking day. May it be Monday or the following weekday, just in case na holiday pala yung Monday. So, okay na ako dito. And ngayon is 8:27 a.m. banking day ngayon. Walang holiday Friday. So, pwede itong malipat ng around 10 a.m. today. So, scroll up ko to. Tap ko yung continue. And i-review lang lahat ng information na nandito. Again, transfer fee is 0. Yung source account ko, ito yung Maya Savings account number ko. While ito naman yung paglilipatan nyo sa Uno Digital Bank. Andito na rin yung account number. And then, pwede na ako mag-proceed. Tap ko tong transfer. At hintayin ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. Bali, inulit ko yung transaction and nag-try akong mag-transfer ng mas mababang amount kasi kanina nagkakaroon ako ng error sa OTP. Hindi ako nakaka-receive ng OTP timely. Delayed siya dumating. So ngayon, ang gagawin ko is transfer ko na ulit. Binago ko nga pala yung amount. And ito na, nakapag-transfer na tayo successfully. Mas mabilis kumpara kanina. Save ko yung details sa favorites ko. Para next time, pwede ko na itong makita agad. So, dito sa transfer, kapag gusto ko ulit maglipat ng pera, other banks, andito na siya sa taas. So, pipiliin ko na lang yan. And then, baguhin ko na lang yung amount, pwede na ako mag-transfer from here. Ang gagawin ko is i-monitor ko na lang yung pagpasok ng pera sa Uno Digital Bank dahil nga PesoNet to, hindi real-time yung pag-transfer. So, kailangan ko siyang balikan within the day to verify kung nakapasok na nga yung pera. And after a few hours or within the day nga, nag-reflect na yung pera dito sa Uno Digital Bank. Overall, hindi naman tayo nagkaroon ng ganon kalaking problema sa pag-transfer.
nagkaroon ng delay sa pag-receive ng OTP but then successful naman yung paglipat ng pera from Maya to Uno Bank. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button, and para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong, and see you sa mga next videos. Bye-bye!